Hi guys! So today, ang ating lulutuin is sinaing na tulingan na may kamyas. Kailangan natin ng tulingan. So, kailangan sariwa. Dito, 4 na kilo yan. Tapos, 1 kilong leeg ng baboy. Madaming asin. At saka, pinatuyong kamyas. Gagamit din tayo dito ng dahon ng saging para pambalot. So, una, pinalinis ko na ito sa palengke. Pinaalis ko na yung mga hasang, etc. yung mga bituka. Iwawash na lang sa bahay ng 3 beses. Tapos, inaalis ang buntot ng tulingan. So, iikutin mo yon tapos hihilahin mo. So yan, nahati na sa gitna. Yan yung gusto kong thickness. Tapos hinati ko pa sa gitna. So ulitin mo lang hanggang sa matapos ka. So, ang leeg kasi ng baboy, yun talaga yung tradisyonal na ginagamit sa sinaing na tulingan. Meron daw kasing kakaibang lasa or kakaibang texture yung leeg ng baboy. Pero in fairness naman talaga masarap pag yun ang ginagamit. Set aside muna. Lagay nyo siya sa strainer kasi medyo tumutulo siya eh. So ngayon, i-prepare natin yung dahon ng saging. Ganito ang size. So, 4 na guhit. Pupunitin mo lang. Kung ilan yung isda, edi ganun din kadami yung dahon ng saging. Kahit hindi mo na to paapuyan, kasi isasalang mo naman siya sa sinaing eh. Ngayon, ipe-prepare ko na yung tulingan. Ganito ang paggawa. Yung iba, hinihiwaan. Ayoko lang nung may hiwa. So, malinis na yan. Wala na siyang mga hasang. So, pipit-pitin mo siya ng kamay. So, medyo matigas kasi ang taba ng isda. Medyo malaki yung nabili ngayong isda. Large ang size. So, yan. Medyo ipa-flatten mo siya. Okay lang yan kung magpunit-punit yan. Talagang pasawa sa asin. Hindi naman yan sobrang alat pag naluto. Kaya lang, yun talaga yung sekreto doon. Madaming asin. Tapos, ibabalot mo yung saging sa ulo niya. Doon sa part na open. Tapos, yun na. Yun lang. Ulitin mo lang siya hanggang sa matapos ka ulit. So, kumuha ka ng another na paglalagyan para hindi ka magsikip. So, repeat the process. Medyo nakakangalay lang sa kamay, pero
Madali siyang gawin. Ganito yung itsura niya pagka naibalot mo. So, maganda kasi sa tulingan, after mong maisaing, kung gusto mo ng ginataang tulingan, kumuha ka ng ilang piraso, lagyan mo lang ng ginataan, tsaka mustasa. So, ganito ang pag-prepare sa kawa. So, yung iba, ang ginagamit ay palayok. Kaya lang wala akong malaking palayok. So, una muna yung taba sa ilalim kasi magtutubig yan. So, dyan kukuha ng tubig yung sabaw. Dyan manggagaling. So, after ng taba, maglagay tayo ng isang layer ng kamyas. So, ito yung pinatuyong kamyas. Bumibili na lang ako kasi hindi ako magkaigi sa pagpapatuyo ng kamyas. Inaamag. Ganyan ang itsura niya. Tapos, lagyan mo na ng tulingan. Iayos mo ng mabuti. Make sure na yung dahon ay nasa ilalim. Hindi siya bubuka. Tapos, lagyan mo ulit ng asin. Kasi ang mura ng asin ngayon eh. Tapos, another layer ng taba. So, iniibabaw sa isda kasi yung flavor ng baboy dumadagdag sa lasa ng isda. Tapos, another layer ng kamyas. Paulit-ulit lang. Ganyan lang siya kadali. Tapos, isda ulit. Presyo ng tulingan nung binili ko ay 180 per kilo. Ang baboy, mahal din. Ayan. So, last layer na ng baboy. Lagyan ko ulit ng asin. At saka last layer ng kamyas. Pwede rin gumamit ng sampalok. Pero mas gusto ko ang lasa ng kalamansi. Ayan. Tapos ito na yung last layer. So, wala tayong ilalagay na kung ano man. Walang tubig na ilalagay. Kasi talagang magkukusang lumabas yung tubig ng baboy. Tapos, lalagyan natin ng 3 sapin para yung steam ay makulong sa loob. Ayan. So, hindi ko siya nilagay doon sa pinakamalaking apoy. Dito lang sa medium. After 10 minutes, sinilip ko yung kawa. So, ganito ang itsura niya. After 10 minutes, wala pang nagbabago. So, wala pang sabaw. Pero, meron kang naririnig na parang pumulok yung mga asin. So, takpan mo lang. So, ito, after 25 minutes, medyo nagkakatas na yung baboy. After 30 minutes, may konti ng sabaw sa ilalim. Then ito 45 minutes. So, kung mapapansin nyo, pati yung dahon, nag-iiba. Ayun, so meron ng sabaw sa ilalim.
Ito after 1 hour. Ayan. So mamaya mapupuno pa yan ng sabaw. So ito niluluto ito for 2 hours kasi nga kailangang lumambot yung tinik ng tulingan. Kasi pag kinain mo to, pati nga tinik ay sobrang lambot. So after 1.5 hours, ganito ng itsura. Kita nyo tuyong-tuyo na yung dahon. Tapos ayan, yung baboy medyo luto na. So usual is 4 hours pero pwede na sa 2 oras.